Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa ating Pag-ibig Fan, about dito sa Safe Loan. May mga nagtatanong kasi guys dun sa ating previous tutorial about dito sa pag-apply ng Safe Loan, kung qualified ba sila makapag-apply ng Safe Loan. So ngayon naman kasi papaliwanag natin mga pangunahing dahilan kung bakit possible tayo na ma-reject dito sa ating application sa Safe Loan. Then magbibigay din ako ng possible solution para masolusyonan natin. So pangunahing dahilan guys, meron existing short-term loan na default. So kung mayroon tayong loan na naka-default guys, so sabi dito kung mayroon kang kasalukuyang multipurpose loan or MPL o calamity loan na may mga buwan ng hindi nahulugan o tuluyan ng hindi nabayaran, automatic itong ibablock ng system ang iyong safe loan. So hindi tayo papayagan ni Pag-ibig Fan na makapag-apply ng safe loan kung mayroon tayong default na short-term loan or calamity loan. So ano ba yung mga possible na pwede natin gawin para masolusyonan natin ito? So kailangan natin i-update yung ating multipurpose loan o short-term loan. O tingnan naman guys, bayaran natin yung natitirang balance ng ating lumang loan. So dito sa pag-update guys, so pwede kayo pumunta sa any branch ng Pag-ibig Fan. Then pwede kayo mag-inquire kung mayroon silang kasalukuyan na loan restructuring program para magkaroon kayo ng bagong schedule ng payment. So ang pagkakalam ko sa housing loan guys, mayroon silang program na housing loan restructuring and penalty condonation program. Yung mga matagal na hindi nabayaran na gusto nila ulit ituloy yung kanilang pagbayad. Pero sa short-term loan or MPL, di ko lang sure guys kung mayroon silang ganong program. So pangalawang dahilan, kulang ang buwan ng contribution or hindi na active yung ating status dito sa ating Pag-ibig Fan. Upang maging kwalipikado, dapat mayroon tayong hindi bababa sa 12 months buwan ng contribution or regular savings at dapat ay active member ka na may kahit isang hulog sa nakalipas na 6 na buwan. So halimbawa bago pa lang tayo sa Pag-ibig Fan, then hindi pa natin nabot yung 12 months total contribution dito sa ating regular savings, so hindi pa tayo qualified na mag-apply ng safe loan. So ang magiging solution nito guys, halimbawa hindi pa tayo kompleto dito sa 12 months total contribution, so since hanggang September 8 pa yung pwede tayo mag-apply dito sa safe loan, so pwede nyo pa mabuo kasi hanggang September 8 pa naman siya. Kung halimbawa naman guys, employed kayo dati, then nag-resign na kayo sa inyong trabaho, then umabot na ng 6 na buwan na walang hulog ang inyong Pag-ibig Fan, so ibig sabihin hindi na active yung status nyo dito sa Pag-ibig Fan. So ang solution dyan guys, pwede nyo ipa-update ang inyong status sa Pag-ibig Fan from employed to voluntary. Then maghulog kayo kahit 1 buwan na contribution. Pangatlong dahilan, problema sa dokumento at selfie verification. So marami nagkakaproblema dito guys. Malabo ang upload na valid ID, hindi tugma ang pangalan sa system, o kaya ay mali ang selfie photo. Sa online application madalas ma-reject kapag hindi malinaw ang mukha ng aplikante habang hawak ang government issued ID. So kailangan guys kapag nagsubmit tayo ng selfie photo dito sa application natin, so kailangan hindi malabo yung pagkakuha ng ating selfie. Then yung hawak natin na valid issued ID, kailangan nababasa pa rin kung ano yung nakasulat doon. Para kapag i-review ng Pag-ibig Fan, mababasa nila yung nakasulat doon sa ating valid issued ID. So ang solution dito guys, kapag na-reject tayo dahil dito sa malabong pag-upload ng valid ID or yung selfie photo, so pwede mag-reapply ulit, then siguraduhin na natin na malinaw yung pagkakuha ng selfie photo natin saka valid ID. So pang-apat na dahilan, insufficient net proceeds, mababang TAV or total accumulated value. So sa Pag-ibig Safe Loan, ang pinagbabatayan kasi ng system guys na pwede nating ma-loan is yung 90% cap or limit ng yung regular savings or TAV. For example, ang total regular savings natin is 8,000, then yung 90% nito is 7,200. Ito yung magiging maximum loanable amount mo. So ang i-approve nilang safe loan mo is 7,200. Hindi siya eksaktong 10,000. Paano naman kung mayroon tayong existing loan, then gusto natin mag-loan ulit dito sa safe loan? Halimbawa, ang total regular savings natin is 10,000, then ang malulan natin sa safe loan is 9,000. Ito yung maximum na pwede nating utangin. Then mayroon tayong lumang utang, so mayroon pang natitirang 9,500 sa iyong lumang MPL. So ibig sabihin kung i-compute natin guys, so ang maximum na pwede natin sana ma-loan sa safe loan, kasi kukunin natin yung 90% ng ating total regular savings is 9,000. Dahil mayroon tayong utang, 9,500, so i-minus natin yon para ma-subtract natin kung magkano matitira. Kung halimbawa pwede pa tayo mag-loan, so negative 500 yung makukuha. Dahil negative ang lumalabas na resulta, so automatic ito guys na madi-disapprove or ma-reject yung ating application dito sa safe loan. So ang solution dito guys para malaman natin kung qualified tayo dito sa safe loan, so pwede natin ilagin yung ating virtual account, then tingnan natin yung total regular savings natin, then i-compute natin yung 90% kung magkano yung matitira. Halimbawa mayroon tayong existing loan, so i-minus mo lang yon para makita ninyo kung mayroon pa kayong natitirang loanable amount.
Pero ayon sa website ng Pag-ibig Fund guys, kung sobrang napakaliit yung loanable amount ninyo sa Safe Loan, so possible pa rin na sila magde-decide kung i-reject or i-approve yung application ninyo. Panglimang dahilan guys, double application. Minsan kapag nainip tayo dito sa ating application, hindi natin maiwasan na mag-double application. Kung halimbawa nag-apply na kayo ng Safe Loan sa branch, then after 1 week, wala pa kayong natatanggap na approval ng inyong application. Dahil nainip kayo, then nag-try kayo na nag-apply sa online. So mangyayari guys, madodoble yung application ninyo, then possible na ito yung dahilan na marireject ang inyong application. So ayon sa panuntunan ng Safe Loan, ang bawat miyembro ay pinapayagan lamang ng isang application sa loob ng 90 days period nito. Mula June 11 hanggang September 8, 2026. Kung nag-submit ka online at nagpasa ka rin sa physical form sa branch, madi-disapprove ito dahil sa double application. So iwasan natin ulit na mag-reapply dito sa Safe Loan. Kapag nakapag-apply na tayo sa online, huwag na natin tangkahin na mag-apply ulit sa branch. Maliban lang kung na-reject tayo dahil malabo yung sinabit natin na valid issued ID or selfie photo, so pwede natin ulitin ulit na mag-reapply. So depende sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. Pwede kayo sa online, pwede rin sa branch. So ayun guys, yung 5 possible na dahilan kung bakit possible na ma-reject tayo sa application natin sa Pag-ibig Safe Loan. Kung may mga katanungan kayo, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Maraming salamat guys. See you next time. Bye-bye. God bless.